laki ko, isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Ano nga yung bagong Pilipinas? Bakla! Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng ihim-him, i-pledge-pledge. Para makita ng mga tao na may bagong Pilipinas, adik ka, ginamit mo sana yung mandate mo para wasakin ang mga istruktura sa lipunan na nagpapahirap sa mga Pilipino. Ginawa mo sana is walang mabibingbing infrastructure project. Gusto ko matapos ang ganitong panahon. Kaya mo naman kasi may ang ganda-ganda ng mandate mo eh. Wala kang nagawa. Becky ka, nagawa mo parang ito na ata magiging achievement mo, yung sa pilitan mong pakakantay ng mga tao. Panatang makabayan. Pati ata yung mga anak nito nila, Bongbong at Lisa, hindi ata kabisado yung lupang inairang sa kabago. Panatang makabayan, dahil hindi naman yan sa Pilipinas nagsilak eh. Oo. Tigilan nyo nga kami. Alam mo yun, tigilan nyo kami ng mga ganito, no? Na parang, parang, dahil, hindi nyo mapapakantang mga Ayala niyan. Magandang gabi po sa inyong lahat ng mga anti-BBM. Gusto naman mga anti-BBM na to talaga mga bitter. Bakit ang bitter nyo? Ayaw nyo bang hindi na kayo nabigyan ng posisyon. Hindi na kayo nabigyan ng posisyon. Alam nyo, ako may sasabihin ko sa inyo sandali lang. Bago natin bigyan ng pagkakataon, si Ray Owen Ramos. Meron lang akong gustong ibahagi sa inyong magandang balita, no? Sandali lang. Kamusta muna kayo, mga kababayan? Ayan, magkwentuhan muna kayo kasi kanina pa kami dito. Kamusta na kayo mga kababayan? 'Di ba? Kamusta na kayo? Kamusta na kayo? Magsalitaan man kayo niyan. Wala bang kausap? Okay lang. Yung libro mong binili ko ng October pa lang, nasa page 14 pa rin ako hanggang ngayon. Ako parang hindi naman ata magandang. Kumusta ang pag-aaral mo, Sas? Okay naman. Ito, Diyos ko Lord. Buti hindi pa ako nababaliw. Okay. Balita. Points ba yung na-encode mo ngayon? Kanina. Balita mula sa Senate. Sige. June 10, 2024. Sabi ni Escudero, Senate President Francis Cheese G. Escudero on Monday says the memorandum issued by Malacanang requiring government workers to recite Bagong Pilipinas hymn and pledge is applicable only to executive branch and does not automatically cover the Senate. So basically, hindi niya gagawin. Yes. Hindi nila gagawin sa Senate. So, kasi they are bound now to the flag and heraldic code. So, pero kasi kayong mga anti-BBM, no, hindi nyo kasi alam ang tunay na damdamin ng Bagong Pilipinas hymn. At dahil dyan, kaya nga ako umakyat bilang nag-iisang pro-BBM sa panel na ito, no? Kailangan ko i-share ang magandang balita ng Bagong Pilipinas hymn. Umpisahan natin ito sa unang versikulo. Ayan, sige, go. May lyrics talaga siya. Panahon na ng pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan. Ito mas maganda tong quote na to, no? Mas maganda ang quote na ito. Asan na ba yung magandang quote dito? Okay. Panahon na ng pagbabago at iayos sa ang mga dapat ayusin. O diba? Hindi kasi naiintindihan ng mga ano.
Bakit? Bakit hindi niyo ma-appreciate? Hindi ba kayo proud? Hindi ba kayo proud sa unang linya? Hindi ba kayo proud sa unang linya ng bagong Pilipinas hymn? Panahon niya ng pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan. Dahil sa ito ay Ayan. Tayo ay magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Di ba yan Parang yan eh. Parang, ang tawag dyan, para sa mga bata na English, yung parang nursery rhyme. Nursery rhyme. Hindi. Parang kanta actually parang siyang kanta ni Mama Lenny. Oy, magaganda. Oy, in fairness kay Mama Lenia, ang magagaling ang mga composers ng mga kanta. Oo, magaganda yung Magaling. Magaganda. Yeah, that's true ha. Magaganda yung Maganda yung Rosa, yung Liwanag sa Dilim, yung pero ito talaga na parang gawin ang pagbabago patungo sa pag-assess. Diba? Ano yan? PhilHealth? Bakla, parang, alam mo yung warak na warak ka. Tapos, bigla kang nagising na parang naisipan mo may gawing pagtripan. Tapos, parang maganda gumawa ng hymn ngayon. Parang maganda gumawa ng hymn ngayon. Solid! Jet! Diba? Kaya nga, yung bigla na lang may nag-issue ng memorandum na parang, alam mo yung parang, ang dami mong pwedeng gawa ng memorandum na ikaayos ng bansa. Ito talaga yung ginawa mong memorandum, no? Mula, ito yung malupit to, panahon na ng pagbabago, tangkilikin natin ang sariling atin. Ano connection? Panahon na ng pagbabago, tangkilikin natin ang sariling atin. At tama lang na ugaliin kaysa sa iba sa atin ang unahin. Putang ina, alam mo yung pilit-pilit mag-rhyme? Kasi alam mo ito yung mga hindi marunong magtagalog. Tapos Joey, alam niyo yan. Alam niyo yan nung tayo ay noong dekada 90, hindi po pwede ang ganyang rhyme. Sa balira lang ang Tagalog. Lalo rin si Joey, yung Bulak-Bulakenya to, no? Oo. Galing ng Tagalog. At tama lang na ugaliin kaysa sa iba, sa atin. Ang unahin. Parang, at tama lang na ugaliin kaysa sa iba sa atin ang... Anong iba kaysa sa iba sa atin ang unahin? Ibig sabihin kaysa iba. Kaysa foreigner ang unahin. Pero kaysa sa iba sa atin. Pilit nga ito sa Tagalog. Kasi nga, kaysa sa iba ang unahin. Kasi nga, kailangan kasi ito hindi ito dumaan sa editing. Katulad nung Love the Philippines video, hindi naman. Hindi dumaan sa quality control. Ito, yung mga taga Forbes Park mga taga Forbes Park na nakikinig. At yung hindi rin nakikinig na taga Forbes Park, pero I'm pretty sure nakikinig sila sa atin. At yung mga adik-adik, no? Adik-adik. Huwag na tayo magbulahan. Kakantahin niyo. Nagandahan kayo? Alam mo yan na, parang huwag tayo magplastikan. Alam natin ang tsaka. Yung alam yung unang-una pa lang, yung hymn, fail. Yung gusto nung hymn, actually, maganda yung message na you would like to strive for excellence, ganyan. Pero bakla, yung kanta pa lang, mediocre. Paano to? How would you be inspired to pursue excellence when the lyrics of the song is so mediocre? Paano ka mai-inspire kung yung entrada ng kanta, panahon na ng pagbabago dahil ito ay kinakailangan?
Wow! Ulitin mo kagabi! Hindi, parang ano, di ba, parang, wow, parang, ang talihaga nun, Parang, Joey, magbago ka na kasi ito'y kinakailangan mo. Wait, magbago na kayong lahat dahil ito ang kinakailangan. Parang, diba? Just me, ayan. Parang, okay, ano bang ibang kinakailangan maliban sa pagbabago? Parang it's stating the obvious na it's not inspiring. It's very uninspiring. At tingnan mo yung pledge. Ayan ang pledge yun. Ano nga yun? Ay, ang haba ng pledge siya, in fairness. Haba? Bakla, sabi ko, anong pledge to? Alam mo yung parang, anong point? Buti sana kung yung mga pledge nagkakatotoo, hindi naman, di ba? Ito yung pledge. Sige, basahin natin ng very, very quick bago natin puntahan si si Rai. Ayan. Panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamahal kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buong pagmamalaki kong isa sa buhay. Ano nga yung bagong Pilipinas? Bagong Pilipinas. Ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo, ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Wow. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan. Karunungan. Ba't nag-iiba yung tono, Sas, pag ikaw nagbibigkas? At kapayapaan. Hindi, parang inaano ko, buong pagmamalaki ko, isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Ano nga yung bagong Pilipinas? Bakla! Hindi mo pwedeng ihim-him, i-pledge. Para makita ng mga tao na may bagong Pilipinas, adik ka, ginamit mo sana yung mandate mo para wasakin ang mga istruktura sa lipunan na nagpapahirap sa mga Pilipino. Ginawa mo sana is walang mabibinbing infrastructure project. Gusto ko matapos ang ganitong panahon. Kaya mo naman kasi may ang ganda-ganda ng mandate mo Wala kang nagawa. Becky ka, ang nagawa mo, parang ito na ata magiging achievement mo, yung sapilitan mong pakakantay ng mga tao. True. Diyos ko. Parang magkaliwanagan tayo, kakantayin nyo, mga nasa Forbes Park. Ako pag kinantayan at nanumpa dyan si Ayala, si Aboiti, si Enrique Razon, pag pinangunahan yan ni Enrique Razon na i-memorize yan, kantahin yan araw-araw sa kanyang opisina, pati ng mga Ayala, pati ng Aboitis, ni Villar, sino pa mga millionaire-billionaire natin? Oo. Yung mga siblings. Ni Lopez. Ni Steve, na mga Lopezes, nila, sino pa mga mayayaman, mga mayayaman sa Pilipinas. Pag araw-araw yung kinanta sa opisina ng mga bilyonaryo sa Pilipinas, kakantahin natin. Pero dapat pumunaan na mga CEO yan, Huwag na tayo magbulahan, ginagagon yung mga Pilipino, no? Sobrang panggagago talaga. Do you really think na yung Aboitis kakantahin to or itong mga Ayala? Parang hindi nga ata marunong maglupang hinirang yung mga yan True. Saka panatang makapayan. Pati ata yung mga anak nito nila Bongbong at Lisa, hindi ata kabisado yung lupang hinirang sa kabago. Panatang makabayan? Dahil hindi naman yan sa Pilipinas nagsilak Oo. Tigilan nyo nga kami. Alam mo yun, tigilan nyo kami ng mga ganito, no? Na parang parang dahil hindi nyo mapapakantang mga Ayala niyan. Hindi nga mapakanta yung Senado
Oh, hindi niyo papakanta sa mga MVP tapos yung mga mahihirap pakantahin ninyo niyan. Gaguhan. Parang ano yun? Kayo nga dapat ang maging patriotic eh. Kayong mga bilyonaryo dyan, dahil yung mga pera nyo, dinadala nyo sa ibang bansa. Kung ano pinagagawa nyo, pinapahirapan yung mga Pilipino sa inyong mga unfair trade practices, tapos sasabihin nyo yung mga mahihirap, sasabihin nyo maging makabayan. Mga siraulo. True, totoo. Maging makabayan muna kayong mayayaman bago nyo kayong Bakit itong mga naghihikahos, mga salat sa buhay, ang i-inform ninyong maging patriotic? Mga bakla! Yung may-ari ba ng Meralco, patriotic? Indonesian nga yun eh. Hindi nga Pilipino yun eh. Sige nga, yung may-ari, kayong mga kikinig, yung may-ari ba ng Meralco ay patriotic? Oh, yung may-ari ba ng... Ito, para maging patriotic ang Meralco, nire-recover ba ni Meralco ang kita na naaayon lamang doon sa margin na allow siyang i-recover at hindi siya nag-over recover ng cost plus allowable profit niya. Yes. Diba? Hindi. This quarter, it was already reported that they have 37% increase in their earnings. 37%, yes. Oh, Banco de Oro, 77% up ang profits. So, GCash is making a definitely win. hindi. Oo, ayan. Pero